Okay po, good morning guys. Welcome po sa aking channel. Sa araw na ito, ating pong sasalaysay kung paano po ang proseso sa PSA sa pagkukuha ng inyong authenticated birth certificate. Madali lang po yan dahil simula po ng pandemic, nag-close po tayo and then nagbukas po tayo ulit noong October 15, 2021. Pero lahat po ngayon ng appointment, lahat po pala ng transaksyon sa ngayon ay online appointment na po. Wala po tayong walk-in. Sa madaling salita, lahat ng transaksyon dumadaan po sa online appointment. Madali lang po yan. Effective po, ito po ay public advisory. Effective noong October 15, 2021. The Philippine Statistics Authority Civil Registration Services, CRS, will use an online appointment system through appointment psa.gov.ph. Bago po pala tayo mag-umpisa, pakisubscribe po ang aking YouTube channel, SIP21 Chris TV. Pakipindot nyo na rin po ang ating notification bell para updated po tayo sa mga susunod pa nating mga vlogs, at paki-like na rin po and share. Let's go! Ito po, para sa kaalaman ninyong lahat ng transaksyon po ngayon dito sa PC ay dumadaan na po sa appointment. Ito po, babasahin ko at mamaya ipapakita ko rin po sa inyo. Ito po, sa Google Chrome ng inyong cellphone, kung kayo po ay naka-online, buksan lang po ninyo yan at i-type ang appointment.pse.gov.ph, at ito po ay kailangang malaman po ninyo lahat-lahat, at mahalagang sinusunod po natin kung paano ang proseso. Tulad po nito, for client requesting for copy assurance of civil registry documents and certification at the CRS outlet in the National Capital Region, all previously issued queuing ticket number QTN insured, and appointment will still be honored until 12 November 2021. Yon. Effective 15 November 2021, only client with a valid appointment slip from the online appointment system shall be allowed entry to the PC premises. Okay po. Sundan po natin yan all client, including frontliners and those with emergency or urgent request, must present their appointment slip from the online appointment system with a valid proof of emergency, thus urgency. Otherwise, they shall be denied entry into the PC premises. For faster transaction, clients are advised to download and accomplish the application form and the health declaration form, or update their STCIP.ph application health declaration check ahead of time. For more information about the appointment system, you may call the following telephone number: 02-8461-0500 Loc 702. Excuse me. 02-8461-0500 Loc 703 for your information and guidance. Ito na po, ay babasahin ko na po sa inyo kung paano ang ito po yung ating copy link, Ito po, sundin nyo po yung link. To use the online appointment system, follow the step below. Ito na po, buksan po ninyo yung Google Chrome ng cellphone nyo at i-type po, ito po, appointment.pse.gov.ph. Madali lang po. Number 1, copy the link, appointment.pse.gov.ph on your browser. Number 2, client the civil registration service CRS appointment system. Yan, sundan po nyo. Sunod po yan. Madali lang po yan kapag sinunod po ninyo para hindi po kayo mahirapan. And agree with the privacy notice and term and condition. Ayan po. Madali lang po. Number 4, choose the preferred CRS outlet, then click next.
Yan. So, lumalabas naman po yun sa cellphone nyo, sa screen nyo. Pindutin nyo lang po yun, i-next nyo lang po. Number 5, provide the required information. Click on I agree and click next. Yan. Number 6, select your preferred date and time of appointment and click next. Ayan po. Number 7, wait for the confirmation of your appointment sent to the email address. Send to the email address you provide in step number 5. Check the date and time of your appointment. And last, number 6, ito ang pinakamahalaga at dapat pong sundin para po kayo ay nandito na po sa PSA. Hindi na po kailangan lumabas para magpa-print dahil kailangan po yan bago po tayo umakyat sa building or sa CRS building. Kailangan po muna natin ipa-print out yung ating dala-dalang appointment sa cellphone. At sa bahay nyo pa lang bago kayo umalis, dapat naka-print na po siya. Ito po ang number 8. Para sa inyong kaalaman, kasi yung iba nagtatanong bakit pagdating dito, nagtatanong, sir, kailangan pa po bang ipa-print po yan? Opo, napakahalaga pong ipa-print po natin yan dahil iyan po ay bago kayo umakyat sa taas ng CRS upang magpa-process ng inyong authenticated birth certificate. Pinipirmahan po yan ng ating care officer dito sa may tent, dito po sa area na to para aprobado na kayo po ay nag-online, nag-book po kayo. Ito po yung last para sa kaalaman ng lahat. Print the email receipt of the confirmation appointment slip which must be presented at the indicated outlet on the date and time of your appointment. Opo, gayon po. Ito po ipapakita ko sa inyo kung paano ang piniprint. Kailangan po yung ipinipaprint ninyo, yung may nakalagay na book, yung may QR code po siya. Ito po siya. Ito po, tulad nito. Makikita po ninyo, ganyan po yung mukha nang ipaprint ninyo, yung may QR code. Ito po siya. Sundan po nyo, pwede nyo pong screenshot para hindi ko kayo mahirapan. Ayan po siya, tulad niyan. Makikita nyo naman po. Ayan po siya. Ipatapos? Ayan po. Yan. Sa mga nagtatanong kung nasa magkaano naman po ngayon ng PC, ito po siya. Makikita nyo po. Ayan. Pwede nyo rin pong screenshot. Ayan po. Ayan po. Pwede nyo pong screenshot para makita nyo rin po. Kasi po, yung iba ko kasi karamihan na pumupunta dito sa PC, yung mga malayo. Pumupunta sila dito dahil hindi po nila alam. Nanggagaling pa po sila sa mga malayo. Pagdating dito, wala po silang appointment. Bibigyan po sila ng flyers tulad nito. Ito po yung tinatawag ng flyers. Itong sinalaysay ko. Ito po siya, yung flyers na sinasabi ko at binasa ko kanina. Bibigyan lang po kayo nito and then magpapaschedule po kayo, saka po kayo bumalik dito sa PC kapag mayroon na po kayong schedule. Mahalaga pong sinusunod natin ng schedule at kung anong araw, anong pizza. Si PC ang bibigay sa inyo ng schedule kung anong araw po yun. Kayo ang mamili kung anong oras ang gusto nyo doon, anong oras ang gusto nyo pumunta dito. Nakikita po ninyo yan. Yan po. Pinipirmahan po yan ng ating care officer bago po kayo umakyat sa taas. At ito pa, pinakamahalaga. Dapat po, kung sino yung nagpa-schedule, kung sino po yung kumuha, dapat po ang nakalagay po dito, yung kukuha dito mismo. Ang nakalagay dito sa sinasabing appointment. Dapat po yung pangalan ng nagpapa-appointment, yung kukuha dito na siyang pupunta dito, dapat ang nakalagay po dito sa may ating book. Ikaw mismo, kung halimbawa ikaw ang pupunta dito, pangalan mo dapat ang nakalagay dito sa schedule na to. Pangalan mo, hindi yung halimbawa ang kukuhanan mo ay tatay mo, nanay mo. Hindi po pwedeng pangalan nila. Pangalan mo mismo. Ito po, isasalaysay ko po sa inyo. Halimbawa po, kung anak, ikaw yung anak, kukuha ka po dito ng birth certificate ng tatay mo, nanay mo, anak mo, asawa mo, basta kayo ay kasal. Isang valid ID lang po ang kailangan, isang valid ID. Tulad niyan, halimbawa ang kukuhanan mo, tatay mo, nanay mo, anak mo,
asawa mo basta kayo ikasal, isang valid ID lang po ang ating requirements, isang valid ID. Tapos hindi na po kailangan magpa-xerox na kung ano-ano pa, basta mayroon kang valid ID. Lahat ng government ID, company ID mo, valid po yun, valid po siya. Kahit ang pinapapayagan lang din po, hanggang 3 or 2 transaksyon lang po. Halimbawa, ang kukuhanan mo, nanay mo, anak mo, tatay mo, ID mo ang hanapin doon. ID mo, tapos hanggang 3, hindi po, halimbawa, kukuha ka isang appointment, 6 ang kukuhaan, 6 na taong kinuhanan mo, hindi po yun pwede. Ang pinapayagan, ang allowed lang po ay hanggang 2 o 3 katao lang po, ha. Sa mga nagpa-authorize naman po, kailangan po ng authorization letter, ID na nagpo-authorize, kailangan po ay nakapirma po siya doon, tugma po dapat sa ID na ipapadala niya sa inyo ang kanyang pirma doon sa authorization letter. Nakasulat po doon sa letter na ikaw po inauthorize. Nakasulat po dapat doon. Ipa-xerox mo lang po yung kanyang ID mo, xerox din po, authorization letter niya. Ganun po yun. Napakahalaga po yun dahil pag hindi po natin sinunod yun, hindi po, hindi po yung tatanggapin, lalong-lalo na po. Pwede po kung talagang kaibigan nyo siya or kamag-anak nyo, pwede kong pirmahan ng 3 beses po dito sa authorization letter para maniwala po sila dahil mahigpit po tayo sa ngayon. Dahil marami tayong mga picture, ha? Minsan marami tayong picture, ha? Uy, sa mga picture dyan, masaktan na kayo dahil yan ang totoo, ha? Ito po. Mahalaga pong sinusunod po natin lahat. Ito po, para hindi ko kayo mahirapan, medyo ilapit po natin sa ating cellphone ng binasa ko kanina para makikita po ninyo. Ito po. Natin pong titingnan ng maayos. Yan po yun kanina. Ito po siya. Para makikita po ninyo. At talagang ma-screenshot ninyo. Ayan po siya. Ayan. Pwede nyo po siyang screenshot. Ayan po. Ayan po siya. Ayan po. Dito naman po sa processing. Ayan po siya. Yung binasa ko rin yan. Ayan. Screenshot nyo na lang para mas mabilis makikita nyo. Sundin nyo na lang yung link na yan para hindi ho kayo mahirapan, ha? Sa mga malalayo, hindi na po kailangang mag-aksaya. Bago ho kayo pumunta dito sa PSE, dapat ho ay na po kayo. Naka-appointment bago pumunta. Kasi sayang lang po yung araw nyo na pupunta po kayo dito tapos wala pa po naman kayong appointment. Ito lang din po ang ibibigay sa inyo, flyers, ha? Tulad nito, flyers po ang tawag dito. Dahil mag-appointment kayo. Madali lang po yan. Google Chrome ng inyong cellphone, buksan nyo. Basta kayo may load. Ha? At napakahalaga yung number 8. Ha? Kasi yung iba pumupunta dito, nagtatanong, ay sir, kailangan pa po bang ipa-print? Opo, kailangan po yan dahil pipirmahan po yan ng cutting care officer. Ha? Tulad yan. Ayan po sa appointment, nakalagay po dyan. Ayan o. Ayan. O, nakalagay po dyan, dapat ang pangalan mo na ikaw po ang naka-schedule sa araw na yan. Sundin nyo po. Kayo ang mamimili ng oras at kung anong araw, ha. Ayan po. Napakadali. Ayan naman po. Sa nagtatanong kung nasa magkaano na po ngayon. Ayan. O, tiningnan ko na kanina pero tingnan nyo pa rin. Ayan. Hindi po. Ayan, di ba? Ha? Kahit hanggang 2 lang din po, ha, pag ibibigay nila yun. Ganun po yun. Ayan po. Ayan po, nandito po ako nagtatrabaho sa loob ng PSE mismo, ha. Ako po ay gwardiya dito. Ayan po. Para lang ho makatulong ako sa inyo na kayo po kung malayo man, hindi na po kayo pupunta dito para mag-aksaya ng panahon. Ayan po yung aking mga kasamahan, ang pupugi. Mag-hi kayo sa vlog ko, pare. Ayan, ayan po. Ayan po yung aking mga kasamahan. Ayan po si Bobby. Shout out kay Bobby. Shout out sa kaibigan ko, si Paring Patos. Yan o, kasamahan kong gwardiya. Ayan po sila. Ayan po. Ito po si kumparing, ano nga apelido pare? Gonzalo. Ayan, shout out sa kay Paring Gonzalo. Shout out kay Bobby. Ayan po.
Yan po sila, baka sabihin ninyo, ano, Welcome kayo sa PSA. welcome po kayo dito. Itong vlog na to, ginawa ko to para sa kaalaman ng lahat at para sa mga malalayong lugar na hindi na po kailangang pumunta dito para mag-aksaya ng panahon. Yan po, at titingnan po natin sa labas para malaman po ninyo. Ito po. Ayan po. Shout out kay Tamtam. Yan po yung kasamahan kong gwardiya. Ayan po sila. Shout out sa mga kasama ko. Ito, vlogger din to. Dahil pakiano mo yung vlogger mo, yung vlog mo para. Ayan po. Paki-subscribe na rin po sa kanyang vlog. Kasamahan ko rin po. Ayan po. Kasamahan ko si Barduni. Ayan po. Dito po kami nagtatrabaho. Ito pong video na to, ginawa ko to para sa makatulong po ako sa inyo na kahit malayo kayo, hindi na po kailangang mag-aksaya kayo ng panahon para ho pumunta dito. Sayang naman kasi kung nasa malayo kayo tapos pupunta kayo dito para ayan po yung dyan po sa building na yan, dyan po kayo mapupunta pag sakali may schedule na kayo, ha. Opo, dyan po. Okay po, salamat po. Okay po, tatapusin na po natin ang video na ito. Siguro malaking turong na rin po sa inyo kung mapanood nyo tong video kong to. Paki-subscribe na rin po sa aking YouTube channel, SIP21 Chris TV. Napakahalaga po yun na mag-subscribe kayo para malaman nyo. At mag-like na rin po kayo, paki-share na rin para updated kayo sa susunod kong mga vlogs. Paki-pindot ng notification bell. Salamat po sa inyong lahat. God bless and thank you. Bye-bye. Depende pag ano,